feeling ko na inintay ko talaga is this opportunity na makapag-release ng sarili kong music. Kasi before, ang hirap mag-release ng songs kasi I don't write my own songs. Mahal magpasulat sa ibang writers and mahal magpasulat, magpagawa in general. And then, feeling ko worth it yung pag-iintay ko na yun kasi na-develop ko yung skills ko to write my own songs. And mas naging personal pa yung naging approach niya kasi I was able to release my own music and my own songs na gawa ko talaga. Actually, nagsulat lang talaga ako ng songs out of boredom. Yun lang talaga siya. Parang niregaluhan ko yung sarili ko ng gitara nung college ako. And then, ang hirap mag-cover ng songs kasi aminado ako sa sarili ko na yung vocal skills ko, I'm not a biritera, which is the usual parang connotation ng singer, na magaling na singer dito sa Philippines. Hindi ko kaya mag-cover ng mga ballad songs, yung mga heavy ballad songs para masabi na singer ako. So, siguro yung nag-challenge sa akin na magsulat ng sarili kong songs is magsulat ng songs na babagay sa akin, babagay sa style ko, babagay sa kaya kong gawin. So, mas napaglaruan ko siya kasi nakagawa ko ng song na kung saan mas mapapakita ko kung saan ako magaling. Naniniwala ako na waiting is a form of preparation. Kaya siya hindi pa binibigay sa'yo ngayon kasi hindi ka pa handa to face it. God is just waiting for you to be ready bago niya ibigay sa'yo yung opportunities na nilaan niya para sa'yo. Hindi talaga mawawala yung mga times na panghihinaan ka talaga ng loob eh. Ang sinasabi ko na lang, kaya siya tinawag na pinagdadaanan mo yung mga times na yon. Daanan mo lang talaga, kaya siya pinagdadaanan. Hindi mo siya tatambayan. Parang it's a way for you to be able to understand yourself. Kasi bakit ako nandito sa moment na to, ano yung nararamdaman ko, dun ko hinuhugot yung mga emotions ko. And then I just turn them into songs. And then eventually, may reason naman pala ba't ko pinagdaanan tong mga moments na to kasi may nagawa akong something beautiful out of these things na pinagdaanan. The story about the song actually is saying na ako na yung iniintay and ako yung hinahanap ng specific person. It's like, bakit pa kayo naghahanap ng iba? I've always been here all the time. Parang itong song na to, it's a way of, parang ikaw naman yung magiging aggressive about it. Na parang kasi naniniwala na ako ngayon na kaya ko, naniniwala na ako na ako yung deserving and naniniwala ako na magugustuhan niyo ako. That's the main point of the song, na ako na yung hinahanap niyo. Huwag niyo nang paghintayin. Just give me a try and hindi niyo pagsisisihin. For me, waiting is something na hindi lang siya literally nag-iintay. During the waiting period, nagtatrabaho ka pa din. You have to be consistent. You have to show up. You have to practice. You have to really mas i-evolve pa yung skills mo. Mas pagandahin, mas i-improve. Kasi parang walang purpose yung pag-iintay kung nag-iintay ka lang talaga na ibibigay ni Lord. Na parang nag-iintay ka lang na may malaglag naman sana sa'yo. Tapos parang, ayun na siya. You have to work hard for it also. So para sa akin, yung waiting is something na you have to still work hard on during the process. Kasi by the time na dumating na yung moment, ready ka and deserve mo talaga. I want this song to be like to give out confidence. Parang yung mas ma-feel mo yung self mo, mas ma-express mo yung self mo kasi mas ma-embody mo kung ano yung mga things na meron ka or things na kaya mong gawin. And mas confident ka nang i-share siya sa ibang tao kasi alam mo sa sarili mong kaya mo siya. Ngayong season na to, I'm my own boss. Parang ako na yung nagsasabi kung ano yung direction na gusto kong puntahan.
Unlike before na ang dami kong pinapakinggan, ang dami kong mga opinions na kino-consider na ito ba yung mas magugustuhan, ito ba yung magva-viral, ito ba yung kailangan kong gawin para mapansin nila ako. But all I had to do was really understand myself. Parang nung mas nakilala ko yung sarili ko na, ganito pala ako mas magaling, why don't I focus on this one? Bakit ako nagpo-focus dun sa mga bagay na mas magugustuhan ng iba? Pinipilit ko lang yung self ko na gawin yon. So now that I'm more confident about myself, I can proudly say that it is my time kasi ready na ako to share to everybody who I really am. Parang nahanap ko na yung specific style up until what range yung kaya kong gawin. Mas na paglalaruan ko na siya on that area. I focus more on my strengths na and mas hina-highlight ko siya para mas mapakita ko siya sa ibang tao. Before, hino-hold back ko siguro is yung pagsusulat ng songs na medyo too personal or parang medyo too deep. Parang feeling ko i-judge ako ng tao kasi I have this tendency to write songs in a character basis. Like I put myself into a different character. Tapos sinusulat ko lang siya. So parang ino-OA ko yung pagiging sad, ino-OA ko yung pagiging galit, ino-OA ko lahat. Before, natatakot ako na i-share yung songs na yun kasi what if i-connect nila yun sa personal life ko? May mga ganun kasing tao na kapag ka ito yung sinulat, ay, ganito pala siya, parang, ay, manloloko pala siya, or parang, ay, ang rupok naman niya masyado, bakit ganyan? Pero sa personal life ko, hindi naman siya connected. So medyo takot ako na nabigyan ako ng character ng ibang tao. Nabigyan ako ng, parang husgahan nila ako, i-judge na nila ako based on dun sa nakikita nila. Without thinking na it's just art, it's just my way of expressing things. So ngayon, mas na-embrace ko na yun na, well, I'll just show it to people and makikita nila na this is my way of expressing my art. Na sana mas mahalin din nila yun and try to differentiate din yung sa personal and dun sa art ko. Never give up on your dreams. It's never too late. Don't let anybody ruin your shine. Kasi marami nagsasabi na kapag hindi mo na to nagawa, mahihirapan ka ng atimin yun. Pero if you just put on the work, put on your hard work, and be determined to reach yung mga dreams mo talaga, anything is possible. What's up, gang? This is Jeka Morales, and I am the people cover for this month of April.